Matapos na makilala ang kanyang demigod na kapatid ang anak ni Poseidon ay dapat hanapin ng isang mahiwagang artifact upang pigilan ang kanyang kalaban sa muling pagbuhay sa isang titan na planong wasakin ang mundo. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Percy Jackson Sea of Monsters mula sa taon ng 2013. Ang mga Olympians ay totoong Diyos na may mga half-breed na anak sa mga tao. Si Percy ay isa sa kanila na anak ni Poseidon na Diyos ng karagatan. 7 taon ang nakalipas sa isang paglalakbay sa Camp Half-Blood. 3 bata lamang ang nakakita sa lugar at ang isa sa kanila ay nanatili sa likod. Ang mga bata ay tumakbo sa kagubatan nang biglang isang malaking sanga ang inihagis sa kanila at tinamaan si Grover. Kaya nagpasya si Thalia na ipagtanggol ang kanyang kaibigan at harapin ang halimaw ng mag-isa. At gamit ang kutsilyo sumugod ito sa nilalang, gayunpaman siya ay napaligiran at ang isa sa kalaban ay kinuha siya mula sa likuran at inihagis ito papalayo. Ibinuwis ng babae ang kanyang buhay upang iligtas ang mga kasama nito, gayunpaman si Zeus na ama ni Thalia ay gumawa ng isang spell na ginawang isang puno ang katawan ng babae at lumikha ito ng isang hadlang upang protektahan ang lahat ng half-breed sa kampo. At sa kasalukuyang araw si Percy ay sumasailalim sa isang pagsubok na uri ng isang festival na puno ng mga mythological na halimaw. Ang binata ay sinubukan na maabot ang itaas ng tore ngunit natomba ng kanyang kasama na si Clarence. At kahit pa nagawa nitong makabawi at nag-ambala ng ang isa sa mga kalahok ay nahulog mula sa istruktura. At sa mga sandaling yon nagpasya si Percy na tumulong sa kanya ngunit naging sanhi ito para mawala siya sa kompetisyon at si Clarence ang nanalo sa karera. At sa lalong madaling panahon nakita nito ang kanyang mga kaibigan at kinutya siya ng nanalo, ngunit sinabi ni Annabeth na mas mahusay si Jackson kaysa sa kanya dahil iniligtas nito ang isang tao. At nang maglaon ginamit ni Percy ang tubig dagat upang gamutin ang kanyang mga sugat habang nakikipag-usap kay Poseidon. Ang binata ay umalis sa lugar ng labis na nasaktan dahil ang kanyang ama ay hindi sumasagot, ngunit hindi nito napansin na ang dagat ay gumagalaw nang tumalikod ito sa tubig. Samantala si Dionysus ay nakikipag-usap sa isang tao na dumating sa kampo at sinasabing anak ito ni Poseidon. Habang pinatawag ni Chiron si Percy sa malaking bahay, pagkatapos ay isiniwalat nito sa grupo ng mga kaibigan na ang binata ay may kapatid na Cyclops na si Tyson ay kinagulat ng lahat. Isiniwalat ng kapatid ni Percy na ang kanilang ama ay tinulungan siyang mahanap ang lugar dahil siya ay nasa kagubatan at lumitaw ang isang trident at itinuro siya sa isang direksyon na nagpahintulot sa kanya na makita ang kampo. At sa panahon ng pag-uusap siya ay nag-ambala ng isang pagyanig at inihayag ni Tyson na ang sanhi nito ay isang baka. Ang lahat ay tumakbo patungo sa gilid ng hadlang upang obserbahan ito at napansin ang isang bagay na sumira sa proteksyon at pagkatapos ay lumitaw ang isang gintong baka. Ang nilalang ay nagsimulang umatake gamit ang sungay nito at pinatumba ang mga estudyante na desperadong tumatakbo. At sa lalong madaling panahon si Percy ay nasagasaan at isang flamethrower ang lumabas sa bibig ng nilalang. Ginulo ni Percy ang baka at naghanda si Annabeth na sumalakay gamit ang isang sibat, ngunit ang kalaban ay sumulong patungo sa binata. At kahit pa nagawa ng babae na ipasok ang kanyang sandata sa halimaw na nagpatuloy pa rin sa paggalaw at hinabol siya. Sinamantala ni Clarence ang pagkakataon at tumalon sa baka kung saan inatake niya ito ng espada, ngunit madali lang din itong pinatumba. At bago pa magpatuloy ang nilalang sa pag-atake, tumayo si Tyson sa harapan nito at nagawang pigilan ito. Habang ginamit ng halimaw ang flamethrower upang sunugin ang binata na hindi napinsala sa apoy at labis humanga ang lahat. Ang iba pang binatilyo ay naghagis ng kahoy sa nilalang na sinundan sila at sinubukan ni Percy na atali ito gamit ang isang kadena, ngunit naitapon ito sa isang batong pader kung saan binitag siya ng nilalang. At sa paraan na ito inihagis ng binata ang isang sandata sa bibig ng toro at ang bagay ay naging isang espada at nagsimulang sirain ang kalaban mula sa loob at nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Ang binata ay nagulat pagkatapos ng impact at naakit sa boses ni Luke na inamin na siya ang may pananagutan sa pag-atake. Nagsimula itong magsalita tungkol sa isang hula na alam ni Kieran at Mr. D at kinasasangkutan nito ni Percy habang kinuha nito ang isang amulet mula sa kanyang bulsa at bigla itong nawala. At pagkatapos ng laban nagtataka si Clarence kung bakit hindi nasunog si Tyson ng apoy at hindi alam na ang species ng binata ay hindi tinatabla ng apoy. At habang nakatingin sa hadlang na pagtanto ng mga tao na ito ay marupok na dahil ang puno ni Thalia ay nalasan. Sinabi ni Percy na si Luke ang nagsimula ng pag-atake upang makamit nito ang kanyang layunin na lipulin ang lahat ng half-blood. Tinanong nito si Kieran tungkol sa hula at tumugon ang centaur na ang ilang kaalaman ay maaaring maging isang pasanin para sa isang tao. Gayunpaman hiniling ng lalaki kay Percy na pumasok sa attic upang malaman ang buong katotohanan. Ang lugar ay puno ng kakaibang bagay tulad ng mga kandila na nagsimulang umapoy sa kanilang mga sarili at nakita ng binata ang isang bunguna siyang espiritu ng tagapagsalita na nagsabi tungkol sa hula kay Apollo at tagawasak ng makapangyarihang sawa.
Sinabi ng nilalang sa kanila na matagal ng panahon ng mga Titans ang namumuno sa mundo at sila ay pinamumunuan ni Kronos, isang masamang halimaw na lumalamon sa kanyang sariling mga anak. Gayunpaman, isang araw tatlo sa kanyang mga anak ay tumakas sa kanyang kontrol na si Zeus, Hades at Poseidon. Winasak nila ang kanilang sariling ama at itinapon ang kanyang mga labi, ngunit nangako itong babalik at maghihiganti. At ang mas higit pa, isa lamang sa anak ng tatlong Diyos na ito ang makakatalo sa kanya, at sinabi ni Kira na si Percy ang tanging binata na buhay na may katangian na inilalarawan sa propesya dahil siya ang anak ni Poseidon, ngunit ang binata ay nag-aalala na sirain ang Olympus ng walang kahulugan dahil siya ay mahina pa. Sinabi ni Annabeth na ang The Golden Fleece ay maaaring pagalingin ng puno at ibalik ang hadlang. Kaya humiling ito ng permisyon kay Dionysos na pumunta sa isang misyon sa Bermuda Triangle sa paghahanap sa bagay. Naniniwala ang lalaki na ito ay masamang ideya, ngunit sinabi pa rin ito sa mga bata sa kampo ang tungkol sa plano. Itinalaga din niya ang isa sa pinakamalakas na satyrs bilang gabay sa misyon at ang pinakamahusay na mandirigma sa kampo na anak ng Diyos ng digmaan na si Clarence. Nagbabala si Percy na si Luke ay hinahanap pa rin ng balahibo ng tupa at dapat itong mag-ingat, ngunit hindi siya nito pinansin. Ang dalawa ay hinanap si Grover upang sundan nila ang mahiwagang artifact kahit pa may napili na para sa misyon na ito. At habang dumaan sila sa kagubatan, nakasalubong nila ang gwardya na nagproprotekta sa hadlang at nagtago sa kanila. Gayunpaman, lumitaw si Tyson at nagdulot ng maraming ingay kung saan natuklasan ng mga bantay ang lokasyon ng grupo, ngunit nagawa silang linlangin ni Percy sa pagsabing tumutulong sila sa pagbabantay ng kampo. Binalaan sila ni Tyson na ang balahibo ay protektado ng isang kalahating dugo na kaparehong uri niya. At sa wakas, nagpa siya ang grupo na dalhin si Tyson sa misyon dahil alam nilang makakatulong ito. Nainis si Annabeth dahil ang binata ay masyadong maingay at ang katotohanan na isa lamang ang mata nito kung saan makukuha niya ang atensyon ng maraming tao. At dahil dito, gumamit ito ng isang mahiwagang pabango sa kanya kung saan naging maayos ang pagmumukha nito. Ginamit ni Grover ang kanyang matalas na pangamoy upang sabihin sa kanila na dapat magtungo sila sa timog. Pagkatapos ay sumipol si Annabeth at lumitaw ang mga lumilipad na parol, pati na rin ang isang sasakyan mula sa kadiliman. At sa loob ng sasakyan, tatlong kakaibang babae na walang mga mata ang nagmaneho sa sasakyan sa hindi makontrol na paraan. Nang biglang lumitaw ang isang puno sa daan, kaya hinati nila ang sasakyan sa dalawa, ngunit nanatili si Percy sa gitna at kinuha siya ng kanyang kaibigan sa kabilang gilid ng sasakyan. Tinanong ni Percy ang babae tungkol sa hula at nagbanta na sisirain ang isa sa mata nila na nahulog sa kanyang kamay. Pagkatapos ay itinuro nila ang ilang pares ng mga numero at sinabing malalaman ng anak ni Poseidon ang ibig sabihin nito sa tamang panahon. At matapos na umalis ang grupo, si Grover ay dumaan sa isang eskinita at nahuli ng ilang kalalakihan. Sinubukan nitong lumaban pabalik gamit ang kanyang saklay, ngunit ang mga lalaki ay gumamit ng mahiwagang artifact upang mawala kasama ang binata. Si Percy ay naniniwala na ang lalaki ay kasama nila Luke, at dahil kailangan ito ng satyr upang mahanap ang balahibo ng tupa, si Percy at ang kanyang mga kasama ay pumunta sa isang tindahan na pag-aari ng ama ni Luke na si Hermes. Nakita nila ang lalaki sa reception, pagkatapos ay isiniwalat nila sa kanya na sinalakay ng kanyang anak ang kampo. Binuksan ni Hermes ang pinto sa loob ng tindahan na humantong sa isang malaking pabrika at ginamit nito ang isang staff at humiling ang lalaki ng tulong sa mga ahas na mahanap ang kanyang anak. Ibinigay ng lalaki kay Annabeth ang isang bagay na maaaring magpakawala ng hangin sa apat na sulok ng mundo, at nagulat nang sinubukan nitong buksan ng dalaga sa loob ng pabrika. At mas higit pa dito, nakatanggap si Percy ng isang ribbon na may kakayahang mawala ang mga bagay. Pagkatapos ay nahanap ng mga ahas si Luke malapit sa isang dagat na naglalakbay sakay ng isang yacht. Nagpunta ang grupo sa isang port sa tabi ng dagat at nakita ang bangka ng anak ni Hermes, ngunit hindi nila alam kung paano makakarating doon. Kaya nagpasya si Tyson na humiling ng tulong kay Poseidon nang biglang lumitaw ang hippocampus na parang kabayong nilalang. Ang tatlo ay sumakay sa nilalang na lumipad sa tubig patungo sa yacht. Pumasok sila ng tahimik sa bangka at habang nag-uusap sila, hindi nila namalaya na may isang higanteng buntot ng scorpion sa likuran nila. At ang mas malala pa, ang isa sa tauhan ni Luke na kakaibang halimaw ay naamoy sila. At sa labas ng bangka, isang mantiker ang humahadlang sa grupo na magpatuloy, at sinabi ni Luke sa kanila na si Grover ay patungo na sa Bermuda Triangle, kasama nito ang ibang tauhan ng binata. Isiniwalat din niya na sinusundan nito ang balahibo ng tupa upang isagawa ang kanyang plano na buhayin muli si Kronos, at natagpuan na nito ang labi ng Titan. At matapos na makulong sa selda, inamin ni Annabeth kay Percy na naniniwala ito na si Tyson ay mapanganib, at kahit pa hindi naniniwala ang binata, kailangan nilang mag-ingat sa Cyclops. Samantala, ginamit ni Percy ang kanyang kapangyarihan upang magdulot ng malakas na alon sa dagat, dahilan upang yumanig ang bangka.
At sa paraan na ito nagawa ni Annabeth na maabot ang backpack at nakuha ang mahiwagang ribbon. Ginamit ng demigod ang bagay sa grading ng selda dahilan upang mawala ang mga bakal at nagawa nilang makaligtas. Napunta sila sa isang silid kung saan natutulog ang Manticore at nagawang makalabas sa bangka kung saan nakaharap nila ang isa sa kalaban. At segundo ang lumipas ang isa sa mga kalaban ay nagsimulang makipaglaban kay Percy na itinapon siya sa bangka. At sa kaparehong oras si Annabeth at Tyson ay napaligiran ngunit lumaban ang mga ito. Umakyat si Percy sa itaas ng yacht at nakita ng kanyang mga kaibigan ang isang dinghy sa nakatagong compartment. At nang ilagay ang sasakyan sa tubig nabigo si Tyson na paganahin ng makina dahilan upang mahulog ito sa dagat. At si Percy na nasa itaas pa rin ng bangka ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang gumawa ng isang pader ng tubig at pinigilan ang mga kaaway na maabot ang bangka. At sa lalong madaling panahon ginamit ni Annabeth ang mahiwagang artifact upang ilabas ang hangin mula sa apat na sulok ng mundo na itinulak ang bangka at nagawang makaalis sa lugar. At bukod pa dito ginamit ni Percy ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng malaking alon na ginamit nito upang mag-surf patungo sa kanyang kaibigan. Gayunpaman sumunod si Locke sa kanya ngunit naitapon ito sa tubig matapos na makatanggap ng pag-atake mula kay Percy. At sa panahon ng paglalakbay inihayag ni Annabeth na hindi niya masyadong gusto si Tyson dahil ang uri niya ang pumatay sa buhay ni Thalia. Nang biglang dumilim ang mga ulap at ang aparato na nagtutulak sa bangka ay nasira dahil sa mga kilos ni Tyson. Lumitaw ang pin sa dagat at naniniwala ang babae na ito ay isang shark ngunit ito ay isang pabilog na istruktura na bahagi ng katawan ng tagapag-alaga ng dagat ng mga halimaw. Sinubukan ng grupo na makatakas sa whirlpool at ginamit ni Percy ang kanyang kapangyarihan na hindi gumagana dahil ang lugar ay wala sa kontrol ni Poseidon at ang maliit na bangka ay bumabasa ng napakabilis patungo sa bilog at pagkatapos ay sumisid sa karagatan sa isang kakaibang lagusan. At sa ilang segundo narating ng grupo ang isang cavity at napagtanto na sa tiyan sila ng tagapag-alaga at ang lahat ng nawawala sa Bermuda Triangle ay naroon. Narinig nila ang boses ni Clarice at nakita ang babae kasama ang crew ng kanyang barko na tila mga zombie. Nang biglang ang lahat ng tubig sa lugar ay nagsimulang sumipsip patungo sa isang higanteng istruktura na nagpapahiwatig na panunaw ng nilalang ngunit ang barko ni Clarice ay nanatiling hindi gumagalaw dahil ito ay natrap sa isang kadena. Gayunpaman ang moorings ay nasira at ang maliit na barko ay gumalaw patungo sa tila Hill Ingan at hiniling ni Clarice sa mga tripulante na ihanda ang malakas na sandata patungo sa istruktura. Kaya nagkaroon si Percy ng ideya na bigyan ng sakit sa tiyan ang nilalang upang makalabas sila sa bituka. At sa lalong madaling panahon ang lahat ng crew ay nagtago at ginamit ni Percy ang malaking baril habang ang barko ay papalapit ng papalapit sa gilingan kaya sinimulan ng binata na barilin ang pader ng tiyan na nagdulot ng mga bitak sa lugar. At sa kaparehong oras binago ni Clarice ang direksyon ng sasakyan patungo sa apektadong bahagi at ang salamin sa cabin ay nagsimulang mag-crack dahil sa presyon ng tubig. Pumasok sila sa pamamagitan ng pader at inabot ang ilalim ng karagatan at mas lalong nabitak ang salamin gayunpaman nagawa nilang marating ang ibabaw. Nang biglang nagsimulang makita ni Percy ang mga coordinates sa dagat ang parehong numero na sinabi ng babae sa cab at ito ay nagpapakita na ang barko nila ay nasa timog kanluran. Ang grupo ay dumating sa isang isla kung saan mayroong amusement park na kilalang Curland. At habang naglalakad sa abandonadong lugar nahanap ang grupo ang isa sa roller coaster cart na dinala sila sa isang lagusan na tunnel. At sa loob si Polyphemus ang bantay ng balahibo ng tupa ay naghagis ng mga bagay kay Grover at nagbalat kayo bilang Cyclops upang maiwasan na lamunin ng halimaw. At habang ginagambala ng Satyr ang nilalang ang kanyang mga kaibigan ay umikot sa paligid niya at sinubukan ni Clarice na nakawin ng balahibo na nasa likod ng lalaki ngunit naamoy siya nito at napagtanto ang presensya ng grupo. Nagpasya si Tyson na magpakita at nakipag-usap sa nilalang sa kanyang uri ngunit sinabi nito na ang binata ay isang taksil sa kanyang uri. At sa mga sandaling yon nagawa ni Percy na nakawin ang mahiwagang artifact sa pamamagitan ng pagtalon sa likod ng nilalang. Gayunpaman nakatanggap si Tyson ng malakas na pag-atake mula sa kanyang kalaban at pagkatapos ay itinapon si Percy ngunit nagawa nitong ihagis ang balahibo kay Annabeth. Nahuli rin siya ng nilalang at inihagis ang artifact kay Clarice na mabilis itong binalik kay Percy. At sa mga sandaling yon hinubad ni Grover ang kanyang costume at nakuha ang atensyon ng nilalang. Kaya nagawa ng lahat na makatakas palabas ng kuweba at ibinagsak ang ilang bagay sa daan at naging sanhi ito upang hindi makasunod ang Cyclops sa kanila. Gayunpaman nakita nila si Luke at ang koponan nito na naghihintay sa kanila sa labas ng lugar. Nagbabala si Percy na hindi nito ibibigay ang mahiwagang artifact sa lalaki na itinutok ang isang baril sa kanya at pinaputok ito. Tumayo si Tyson sa harapan ng kanyang kapatid at tinanggap ang palaso sa halip na sa kanya at pagkatapos ay nahulog ito sa karagatan na nagpayanig sa kanilang lahat.
Naniniwala si Percy na ang hula ay nagkatotoo na dahil nabigo itong protektahan si Tyson, ngunit ang kanyang mga kaibigan at si Clarisse ay naniniwala sa kanya bilang kanilang pinuno. At sa kaparehong oras sinimulan ni Locke ang ritual buhayin si Kronos mula sa kanyang libingan at habang inilagay nito ang balahibo isang liwanag ang lumitaw sa paligid nito. Habang kinuha ni Percy ang isang panulat mula sa kanyang bulsa na ginamit nito upang maputol ang mga tali. At pagkatapos ang panulat ay naging isang espada at sumulong ang binata patungo sa mga kalaban. Humarap ito sa isang laban kay Locke at nabitawan ang kanyang espada sa lupa. Ang anak ni Poseidon ay nakatanggap ng ilang atake mula sa kanyang kalaban na nagsimulang pisilin ang kanyang leeg at halos tatapusin na ito, ngunit lumitaw si Tyson at pinigilan ang kalaban at itinapon papalayo. Pinakita ng Cyclops na pinagaling ng tubig ang kanyang sugat nang mahulog ito sa bangin, kaya nagawa nitong makabalik ng buhay. Nang biglang nagambala sila ng isang pagsabog mula sa loob ng kabaong at niyanig ang buong paligid nila. Ilang bato ang gumalaw sa hangin at nagsama-sama upang mabuo ang katawan ng isang higanteng halimaw at nagpapahiwatig na si Kronos ay muling nabuhay. At sa kaparehong oras inilagay ni Locke ang kanyang sarili sa kapahamakan at nilamon siya nito nang hindi nagdadalawang isip. Kinuha ni Jackson ang kanyang espada at nagtungo sa halimaw, ngunit lumitaw ang mantiker at pinigilan siya. Habang nilalamon ni Kronos ang lahat sa paligid kasama na si Grover, at sa kaparehong oras naipit si Percy ng mantiker na nakatanggap ng mga lumilipad na bato. At sa paraan na ito nagawa nitong putulin ang isa sa mga paa ni Kronos na naging sanhi upang bumagsak ang Titan. At sa mga sandaling yon ang anak ni Poseidon ay napagtanto na ang patalim ng espada ay inuubos ang enerhiya ng nilalang. At dahil sa bantang ito sinubukan ng Titan na umatake kay Percy na nagawang tumalon sa isang bato at binawi ang kanyang espada, kaya tumalon ito sa kamay ng Titan. Gayunpaman sinubukan ng nilalang na wasakin siya, ngunit ginamit ng binata ang kanyang espada at tumalon sa dibdib nito at nagbigay ng nakakamatay na pinsala at winasak ito sa loob ng ilang segundo na pinalaya si Grover at Locke na nahulog sa tabi ng Cyclops. At matapos na maubos ang enerhiya ng Titan, inalis ni Tyson ang mahiwagang artifact habang nakatanggap si Annabeth ng isang malubhang atake mula sa mantiker at inatake ito ni Grover gamit ang sibat, ngunit napigilan din siya. Nagawa ni Clarisse na putulin ang buntot ng halimaw habang ang katawan nito ay nagsimulang matuyo. Sinuri nila si Annabeth at inilagay ang balahibo sa kanyang katawan, at kahit pa ang mata ng dalaga ay pumikit at nawalan nito ng malay. Gayunpaman isang liwanag ang lumitaw sa mahiwagang artifact at damaloy sa katawan ng dalaga na naging sanhi upang magising ito. Nagpasalamat ito kay Tyson sa pagligtas sa buhay ni Percy at sinabing ngayon ay mapagkakatiwalaan na siya. At nang maglaon dinala nila ang balahibo ng tupa sa puno ni Tia at isang liwanag ang lumitaw mula sa bagay na naging sanhi ng pagbalik ng buhay sa puno pati na rin sa mga hadlang ng kampo. At sa sumunod na araw ang lahat ay tumakbo patungo sa puno kung saan lumitaw ang dalaga sa balahibo ng tupa at sinabi ng hindi kilalang babae na nagkaroon nito ng kakaibang panaginip kung saan nawala ang kanyang buhay, at pagkatapos ay sinabi nito na ang kanyang pangalan ay Thalia na anak ni Zeus. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.